Sa murang edad ay namulat kaagad sina Maria at Clarice sa isang buhay kung saan kailangan na nila magbanat ng buto upang makatulong sa kanilang nanay. Paglalako ng balot ang naging pangunahing hanap buhay ng magkapatid. Pero lingid sa kaalaman ng kanilang nanay ay eto rin pala ang magiging mitya na kapahamakan sa kanyang bunsong anak na si Clarice. Ano nga ba ang nangyari sa batang babae na ito? At bakit hindi na ito muli nakabalik pa sa kanilang bahay matapos ang isang gabing paglalako ng balot sa kanilang lugar? Sino nga ba ang itinuturong sospek na kilala rin ng biktima at minsan na rin may ginawang masama sa kanilang pamilya? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Sa paningin ng kanilang nanay na si Rose, ang kanyang dalawang anak na si Maria at Clarice ang kanyang tanging yaman na dapat niyang ingatan. Masipag umano ang kanyang mga anak, lalo na ang bunsong si Clarice. Bago ito makipaglaro sa labas ng kanilang bahay, ay sinisiguro muna ng bata na natapos niya na ang lahat ng utos ng kanyang nanay. Mula sa mga simpleng gawain at mga obligasyon ay hindi na siya kailangan pang utusan pa, kaya naman labis na natutuwa ang kanyang nanay dahil sa kanyang masipag na pag-uugali. May 23, 2022, pagpatak ng alas 5 ng hapon ay nagtungo si Rose kasama ang kanyang dalawang anak sa bahay ng kaibigan nila si Vanji upang kumuha ng mga balot na ititinda nila sa araw na yun. Hindi na bago para sa kanila si Vanji dahil ang magulang na matanda ang siyang kumukup kay Rose noong mga panahon nangangailangan nito at walang-wala sa buhay. Siya rin ang pangunahing pinagkukunan ng mag-anak ng pagkakakitaan. Kaya naman grabe nila itong pakisamahan bilang kanilang amo. Pero nung araw na yun ay biglang nagpresenta ang magkapatid na si Maria at Clarice na sila muna ang mamamahala sa pagbebenta ng balot. Kagagali lang kasi ni Rose sa isang operasyon kaya naman binawalan muna siya ng doktor na magtinda. At iminungkahi pa ng doktor na kung maaari ay tumigil na siya sa paglalako dahil mas makakasama ito sa kanyang kalagayan at pagpapagaling. Pero dahil sa hirap ng buhay nila ay wala siyang ibang magawa kundi ipasa muna ang responsibilidad sa kanyang mga anak. Sa kabila nito ay tutol pa si Rose sa naunang desisyon ng magkapatid dahil ang kanyang bunso na si Clarice ay 10 taong gulang pa lamang at masyado pa umano itong bata para tumulong maglako kasama ang kanyang ate. Pero dahil sa likas na gilas at talino ng bata ay nagawa pang magdahilan ni Clarice sa kanyang nanay. Kaya naman bandang huli ay pinayagan na rin ni Rose na maglako ang dalawang bata ng balot habang siya naman ay dumiretso na pauwi para magpahinga. Lingid sa kaalaman ng kanilang nanay ay eto na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang anak dahil sa isang nagbabadyang panganib na hindi nila inaasahang gugulo sa kanilang tahimik at simpleng pamilya. Sa kabilang dako naman ay masaya naglibot ang magkapatid sa kanilang lugar upang ilako ang kanilang ibinibentang balot. Dahil sa kagustuhan nila makabenta ay inisa-isa nila ang mga madilim na daanan, makipot na kalsada at malamig na paligid na kanilang lugar. Hindi na rin naman bago sa magkapatid ang mga ganitong tagpo sa kanilang paglalako dahil maliit lamang ang kanilang lugar sa Isabela, kaya naman mabilis din nila itong naiikot. Sa kabutihang palad, makalipas lamang ang ilang oras ay mabilis nila napaubos ang kanilang mga paninda. Pagkatapos noon ay naglakad ng muli ang magkapatid pabalik sa bahay ni Vanji upang irimit ang kanilang makinita at para na rin makuha nila ang porsyento na kanilang iuwi sa kanilang naghihintay na nanay. Samantala, pagdating sa kanilang destinasyon, bago pa man sila makapasok sa bahay ni Vanji, ay sinalubong na sila ng mga lalaki nagiinuman at isa na rito ang anak ni Vanji na si Patrick. Kasama nito ang kanyang mga kaibigan at tila nagkakasiyahan na sila sa labas na kanilang bahay. Sa mga oras na yun ay nakilala ni Patrick ang mga bata, kaya naman sa paglapit ng dalawang magkapatid ay hinayaan niya na lamang na dumiretso ang mga ito papasok ng kanilang bahay. Pagpasok sa loob, dahil hindi na rin naman bago ang mag-anak para kay Vanji, pagkatapos nilang ibalik ang pinagbentahan ay hinayaan muna ng matanda ang dalawang bata na manood ng TV. Pasado alas 10 na ng gabi nang unti-unting nakaramdam ng antok si Clarice
Kaya naman sinabihan siya ni Maria na umuwi na ito sa kanilang bahay habang kaya pa neto. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi muna umuwi ang bata at sinamahan pa kanyang ate sa panonood hanggang sa tuluyan na itong makatulog sa sofa. Dahil dito ay ginising na siya ni Maria at pinapunta sa kwarto ni Patrick kung saan lagi sila natutulog sa tuwing tumutuloy kila Vanjie. Pagkatapos nito ay sumunod naman si Clarice at naglatag kagad sa sahig pagpasok niya sa kwarto ng anak ni Vanjie. Sa mga sandaling yun ay wala pa si Patrick sa kwarto dahil kasalukuyan pa lamang na nagsisimula ang kanilang kasiyahan sa labas. At ilang saglit pa nga ay sinilip muna ni Maria ang kanyang kapatid na si Clarice at na masiguradong tulog ng kanyang bunsong kapatid ay tuluyan na nga itong umalis mula kina Vanjie. Pagpatak naman ng 3:00 sa madaling araw ay bumalik na si Maria sa bahay nila Vanjie upang silipin muli ang kanyang kapatid. Pero ang tanging inabutan na lamang nito ay si Patrick na natutulog sa kama nito at wala na si Clarice na iniwan niya natutulog sa sahig. At dahil sa pag-aakalang umuwi ng kanyang bunsong kapatid ay siya na ang pumalit sa pwesto nito at doon na nga natulog sa bahay nila Vanjie. Kinaumagahan, May 24 ay nagising si Rose dahil sa isang masamang panaginip. Ang kanyang anak na si Clarice ay nagparamdam sa kanyang panaginip kung saan umiiyak ito at humihingi ng tulong. Punong-puno umano ito ng dugo kaya naman mabilis na bumangon si Rose mula sa kanyang higaan. Pagkatapos noon ay kagad siya nagtungo sa bahay nila Vanjie upang alamin kung nandun nga ba ang kanyang mga anak. At sa kanyang pagdating ay bumungad ang tsinelas ng dalawang bata sa labas ng entrada ng bahay. Pero pagpasok niya sa kwarto ni Patrick ay tanging si Maria na lamang ang taong naiwan doon. Dahil dito ay mabilis na ginising ni Rose ang panganay at tinanong kung nasa ng bunso nitong kapatid. Sinabi naman nito na inakala niyang umuwi na sa kanila si Clarice dahil wala na ito nang balikan niya. Pero hindi ito magawang paniwalaan ni Rose dahil ang tsinelas sa bunsong anak ay nasa labas pa rin ng bahay nila Vanjie. Pagkatapos noon ay lumabas na si Rose at tinanong si Vanjie. Ngunit tulad ni Maria ay wala rin itong alam dahil inakala rin itong umuwi ng bata sa kanilang bahay. Dahil dito ay lumabas kagad si Rose sa kalsada para makapagtanong-tanong sa paligid. Inisa-isa niya ang kanilang mga kapitbahay sa pagbabaka sakaling makakakuha siya ng konting impormasyon kung nasan nga ba ang kanyang anak. Pero sa kabila ng kanyang masusing paghahanap ay tila wala pa rin siyang mahanap na baka si Clarice. Kaya naman pagsapit ng 9:00 ng umaga ay tuluyan na siya nag-file ng blatter sa kanilang barangay habang patuloy pa rin siya sa paghahanap sa bawat sulok ng kanilang barangay. Pero ang araw na yun ay hindi pa pala matatapos na matiwasay para kay Rose dahil ilang oras pa nga ay mangyayari na ang kanyang kinakatakutan. 1:00 ng hapon nang may isang residente ang lumapit para mag-report sa pulis tungkol sa isang bangkay na nakita sa tabi ng ilog ng kanilang lugar. Ayon sa saksi, maglalaba lang sana sila ng kanyang anak sa ilog nang biglang bumungad sa kanila ang matigas na katawan ng isang batang babae. Dahil dito ay mabilis namang rumisponde ang mga pulis at inimbestigahan kaagad ang nangyaring krimen. Sa kabilang banda naman, nasa kalagitnaan naman ng paghanap si Rose kasama na ang kanyang anak na si Maria nang bigla silang lapitan ng isa nilang kapitbahay kung saan sinabi nito na may natagpo ang batang babae sa kanilang ilog. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon ay mabilis na nagtungo ang mag-ina sa lugar kung saan inabutan niya ang mga pulis na nag-iimbestiga sa crime scene. At mabigat man sa kanyang kalooban ay kinumpirma ni Rose sa mga pulis na ito na nga ang kanyang nawawalang anak na si Clarice. Ayon sa imbestigasyon ay natagpuan nila ang matigas na katawan ni Clarice sa ibaba ng ilog at wala umano itong saplot na pang-ibaba at nagtamo rin ito ng saksak sa dibdib habang kumpirmado ding ginawan ito ng masama bago tuluyang binawian ng buhay. Habang lumalalim naman ang investigasyon ay lumalabas na karamihan sa mga nakakita kay Clarice bago ito mawala ay kasama umano nito ang anak ni Vanjie na si Patrick. Dahil dito ay mabilis na naging person of interest si Patrick dahil sa mga paratang na ito. Pero pagbalik ng mga pulis sa bahay ni Vanjie ay nakatakas na ang anak nito mula sa mga otoridad. Samantala, makalipas lamang ang 3 araw, May 27, 2022 ay sumuko na sa mga pulis si Patrick at sa kanyang pagsuko ay inamin din niya ang kanyang nagawang kasalanan. Ayon sa kanya, pagpatak ng 12:00 ng madaling araw
noong gabing natutulog si Clarice sa kanilang bahay, ay binuhat niya ang bata habang ito ay natutulog. Dinala niya umano ito sa likod ng kanilang bahay, pero nagising ito at nagpupumiglas. At dahil sa takot na baka siya ay mahuli dala ng ingay na dulot ni Clarice, ay sinaksak niya ito at ginawa ng masama. Pagkatapos neto ay isinakay niya sa kolong-kolong ang katawan ng batang babae at saka dinala sa tulay. Nang makarating siya sa tulay, ay hinulog niya umano ang katawan ni Clarice pababa ng ilog. Pagkatapos neto ay tinanggal niya na ang kanyang damit na may bahid ng dugo at bumalik na sa kanilang bahay para matulog. At dahil sa kanyang ginawang pag-amin, ay inilipat na nga si Patrick sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP noong July 5, 2022. Ayon pa sa kanyang criminal record, ay minsan na pala nareklamo si Patrick dahil naman may ginawa itong masama sa nakatatandang kapatid ni Clarice na si Maria. Pero inurong lamang ni Rose ang kaso dahil nagkasundo na sila sa barangay at tanging si Vangie lamang na kanyang amo ang kanilang makakapitan para kumita ng pera. Sa huli, ang pangyayaring ito ay isang masakit na karanasan para sa pamilya ni Rose, lalo na't inakala niya magiging maayos ang lahat sa pagitan nila at ng anak ng kanyang amo. Pero hindi niya inaasahang ang pangalawang pagkakataon palang ibinigay niya sa anak ni Vangie ang siya pang magiging dahilan sa pagkawala na nag-iisang buhay ng kanyang 10 taong gulang na anak. Tandaan natin na laging nasa huli ang pagsisisi, kaya naman lagi tayo maging maingat sa mga taong ating pinagkakatiwalaan at nakapalibot sa atin.